isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating Chief PNP. He wants to get to the bottom of this regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation. Inalis na sa pwesto ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, si dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Nestor Grijaldo at si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Si Grijaldo ang hepe ng Mandaluyong Police nang tambangan si dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa lungsod noong July 30, 2020. Habang si Lieutenant Colonel Santi Mendoza naman ang umamin sa pagdinig ng Kamara noong 1 linggo na siyang naghanap ng tao na papatay kay Barayuga sa utos umano ni na Colonel Idilberto Leonardo at ex-PCSO General Manager Ruina Garma. Definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement at siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na fa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sisimulan na ng Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan ipapatawag sina Lieutenant Colonel Mendoza at dating Corporal Nelson Mariano. Ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Sinabi ni Colonel Fajardo, ang NCRPO ang unang nag-imbestiga sa kaso hanggang sa mailipat ito sa Criminal Investigation and Detection Group. Ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. Pagtitiyak ni Colonel Fajardo, kasama sa bubusisiin ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa Barayuga Slay case upang malaman kung may nangyaring pagtatakip sa isinagawa nilang investigasyon. Yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, kasama din sa aalamin ng CIDG ay kung paano napabilang si Barayuga sa listahan ng mga drug personality. Kasama po yan ma'am sa utos po ng ating Chief PNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga dun sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. Tiniyak din ng PNP na wala silang sasantuhin sino man ang mga nasa likod ng pagpaslang. Si Barayuga ay tinambangan ng lalaking nakamotorsiklo sa Samat Street sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 habang dula ng puting pick-up na pag-aari ng PCSO. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.